materials that Obey. well, they have constant resistivity or resistance, no? So ibig sabihin yung V is equal to IR is magiging Ohm's law lang if and only if the resistance R is constant. Okay, so the V is equal to IR, the R there must be constant. Okay, sige. Meron ba pang yung pinaka flagship kumbaga na non-ohmic material? Ohmic materials, no? Yung Actually, non-ohmic ba? yung non-ohmic materials. Actually, wala tayong specific example. But, tingnan natin. Baka meron. Baka meron. Okay, kasi, okay, sige. So, pag ohmic material, no? Ohmic materials. So, merong direct proportionality yung voltage at saka yung current, no? But for non-ohmic materials, materials, so they have this, yung voltage is not guaranteed to be, is not directly proportional to the current. Okay, so pwedeng hindi sila directly proportional, no? So may some other factors, no, that can affect or yung that connects the two, no? Ayan. Okay, or it may be different, okay, or V is proportional. Pwede rin ganito, no? It may be the voltage is proportional to the direction of current. Direction of current. So pwedeng ganon. Pwedeng magkaroon siya ng mga ganyang mga changes, no? Okay, so for example, if we have example ng non-ohmic is the semiconductor diode. So itong semiconductor diode na to is it converts alternating current to direct current. Okay, in computers circuitry. Okay, so yeah. Aside from semiconductor diodes ba, parang ano ba yung mga filament kaya? Siguro ganon. Oo. Mahirap kasi din i-memorize kasi marami din kasi yan. No? So, well, one example lang to. Of course, there are other examples. Okay, there are other examples there na which do not really obey Ohm's law. So at least you know na hindi palaging obeyed okay yung Ohm's law. So that's why hindi siya law, hindi dapat siya na law. Kasi nga hindi siya universally valid for all types of materials, no? Okay, kung ino-obey siya ng lahat ng materials na to, it must be Ohm's law. Pero hindi siya ganun. Okay, so yan.
Okay. So yan lang yung one example. But of course, there are other examples. True. Okay, sige. So anyway, okay. So ano pa? Okay, and also we have electromotive force, no? So yung electromotive force, or denoted as cursive E, makes the charges flow, or it is an influence that makes the charges flow against the electric field. So yung electromotive force is not a force, but rather it is a work done per unit charge. So halimbawa, the battery, let's say the battery is 1.5 volts. So what does this mean? This means that your battery does a 1.5 joules of work per 1 coulomb of charge. Okay, or per 1 coulomb of charge. Okay, so halimbawa may True. dadaan dyan na at total of 1 coulomb charge. So yung magiging work done niya dyan is 1.5 joules from this terminal up to this terminal. Okay, or from low potential to high potential. Okay, so yun siya. Gagawa siya ng work done, no? So your battery will have a work done of 1.5 joules per coulomb from negative terminal to positive terminal. Okay? And syempre, kung ano yung magiging total work done, okay, nung battery sa lahat ng charges, yun yung magiging potential difference. Okay? Or kung ano yung work done niya per coulomb of charge. Okay? Or yun nga, equal nga sa 1.5 volts. So that means yan na rin yung potential difference between positive and this negative. Okay, for ideal battery. So ito yan, no? Okay, pero gets ba kung ano yung electromotive force? So it is not a force, but rather it is the work done per unit charge of the source. Okay? Work done of the source to move the charges from low to high potential or against the electrostatic electric So, field. ano lang siya talaga, tawag doon, energy transfer lang po. Yes, oo. So electric against the electrostatic field, no? So ano lang siya, tawag dito, yun nga, tawag dito, energy, no, na nata-transfer doon. Okay, so nata-transfer siya na energy. Okay, so for example, yung mga regular na battery, so from chemical energy, nako-convert yun into electric potential energy. Okay, yun siya. Okay, so anyway, yung electromotive force na yan is pwedeng may mga sources yan, no? Yung electromotive force. And actually, yung electromotive force, yan yun ngayon yung magiging potential difference. Okay, potential difference nito. Okay, yan yung yan kasi yung iaakyat niya, no? Iaakyat ng energy niya. So, yung potential difference nito is that okay, dito tayo, punta tayo dito. Wait lang. Baliktad pala to. This is drop and this is rise. Kaya baliktad ako ng napaglagyan. Okay, so anyway, mm,
Okay, kasi medyo non-intuitive siya. So, anyway, yung electromotive force na to is again, hindi siya force. It is the work done per unit charge. And yung battery natin is, meron siyang ine-exert no, na non-electrostatic force, which is ito. Okay, non-electrostatic force. Ito siya, yung F sub n na to. Kasi di ba, pagpasok ng charge inside the battery, makakaranas siya ng electric force. So, yung electric force na yan yung magpapabalik sa kanya dito sa negative terminal. However, because of this non-electrostatic force exerted by the battery, so, mangyayari, magbabalance ngayon to. And as a result, matutuloy siyang pumunta dito sa kabilang side at magtutuloy yung current. No? And mamimeasure natin yung work done nung non-electrostatic force na yan by this one. Okay, so the work done by the non-electrostatic force is equal to this. The charge times the electromotive force. Okay, the electromotive force, no? Okay, so Oh, so yun nga, yung electromotive force na can think of that as an influence, which makes the charges flow against the electric field. Okay, so it is the energy per unit charge, no? Okay, and for the ideal case, yung work done by the battery will be equal to the total energy or increase in potential energy of the charges. Okay? Mag-i-equal siya. But if the battery is real, so yung magiging work done ng battery um, is, alam ba, nagkaroon siya ng work done, pero magkakaroon din ng energy loss. Okay? Due to the internal resistance. So mababawasan pa yung work done nung non-electrostatic force. Okay, so mangyayari ngayon is magkakaroon ngayon tayo ng final result or net result na equal dito, which is equal to the uh, energy, okay, or change in potential energy of the net change in potential energy of the charges. Okay, so yon, Q times VAB. Kaya, as a result, yung VAB is less than the electromotive force. Kasi nga, because of energy loss. Okay, yung energy loss, no? Okay. Okay, so, ayan na sila. Okay, na-discuss na natin to so far lahat. Okay, and also including the power delivered. And pumunta tayo doon sa direct current, which is diniscuss natin yung series and parallel resistors. And for a series connection, again, for a series connection, they have same currents and different voltages. Okay, namely this one. No, so yung total voltage, no, total potential difference nung equivalent is equal to the sum of the voltages of the individual resistors. Okay, which is ito. So kumbaga parang pwede mong isipin na itong sum na to is a sanity check na malalaman mong tama yung sagot mo if masatisfy mo yan. Okay, dito naman sa parallel resistors, they have same voltage and different current. Okay, so yung total current ngayon ng equivalent resistor na to is equal sa sum ng individual currents nila. Okay, and paano natin malalaman yung equivalent? So for series, i-add mo lang. But for parallel, kukunin mo pa yung reciprocal bago mo sila i-add. Tapos i-reciprocal mo ulit para makuha mo yung equivalent resistance. Okay, and tinake natin tong example na to. So later on, gamitin natin yung Kirchhoff's rules, yung bagong rule, to calculate the current. Actually, may result na tayo kahapon. Kung di ako nagkakamali. Ano ba yung mga result natin? Okay, ang result natin ay, so para sa resistor 1,
equal siya sa 4 ohms. So yung current niya is equal to 3 amperes. Okay? Yung resistor 2, which is equal sa 6 ohms, ang current niya ay 1 ampere. And yung resistor 3, which is 3 ohms, ang current niya is 3 amperes. Okay? Ito 4 amperes pala to. Ito yung sagot natin kahapon. Ay, 2 amperes lang pala. Tama lang pala itong 3. Tapos ito 2 amperes. Okay, so 3, 1, 3, 1 po. Okay. Okay, so ito ngayon yung mga current ng bawat resistor na to. So mamaya, kailangan ito yung makuha natin with our new method. So again, this example is a combination of series and parallel connection. Kaya, nagamit natin yung series and parallel na formulas. Okay? Pero may mga circuits na hindi siya series and parallel connection. No? And matutulungan ngayon tayo ng Kirchhoff's rules. But remember, itong Kirchhoff's rules is pwede din siyang gamitin for series and parallel combination. So, sabihin, mas malawak yung coverage, okay, nung Kirchhoff's rules, yung mga pwede niyang isolve. Okay? Ngayon, sa Kirchhoff's rules, yung Kirchhoff's rules are the rules Yan na na. based Kirchhoff's rules. sa conservation of charge at saka sa conservation of energy. Okay? Ngayon, sa Kirchhoff's rules, meron lang tayong dapat na tandaan, which are, Junction? halimbawa, Yung first oo. pa na, tapusan parang ano ba? Closed loop ba yata si second? So, halimbawa, ito siya. Ito yung mga points, no? Okay. Meron tayong tinatawag na junction, which is a point where 3 or more conductors meet. So, meron tayong 1, 2, 3. So, ibig sabihin, junction to. Tawagin natin junction A. Another one, 1, 2, 3. So, tatlo ulit yan. So, pwede natin itong tawagin junction B. Itong apat na to, hindi yan junction kasi dalawang conductor lang yung nagmi-meet dyan. So, kailangan 3 or more conductors para maging junction. Okay, so magiging junction lang yung isang point if 3 or more wires yung nagmi-meet sa kanya. Doon lang siya magiging junction. Okay, and yung isa naman is yung loop, any closed conducting path. So dito meron tayong loop number 1, loop number 2, at meron din tayong loop number 3, yung kabuuan. Okay? So, yan yung mga loops ng circuit na to. Okay, malinaw ba sa iyo yung dalawang yun? O, yung mga Apo. loops, no? Junctions at saka loops. Okay, ano ba yung mga rules? Unahin muna Yeah. natin yung junction rule, which is based on conservation of charge. Lahat So, in, lahat sinasabi in ko, yata po, lahat out din. So, dito is, andito yung idea na yung current is not used up in a circuit. Okay, so ibig sabihin, hindi bumababa yung current, hindi rin siya tumataas. Okay, so ibig sabihin yung current ay constant across the circuit. So, halimbawa, meron kang simple circuit. Okay, meron kang simple circuit. And yung current is hindi siya bumababa. Halimbawa, nag-pass through siya dito sa battery. Nag-pass through siya dito sa battery, no? Pagdating niya dito, pag-pass through niya sa battery na yan, same current ay pa rin siya. Okay. Okay? Pag nag-pass through siya dito sa resistor, same current pa rin siya. Okay, okay. Tapos, pag bumalik siya dito, same current pa rin siya. So, hindi siya bumababa. Di ba pa yung parang, yung voltage may voltage difference? Yung voltage difference, pareho lang naman, pero yung opposite sides po ng opposite sides ng resistor, iba.
Oo, ang magkaiba lang diyan yung potential, yung Opo. potential. Pero So yung dito, current unchanging talaga ba? yes, oo, yung current is must be constant across the circuit. What about yung current po mismo nasa loob ng resistor habang nagka-pass through? Pareho pa rin ba? Gano'n din, oo, pareho lang 'yan, yes. So hindi siya use up, hindi siya Everything bumababa, otherwise. o hindi siya tumataas. So the current is constant 'no. Tsaka Dito, yung ammeter pa yung pang measure. Any point oo, pa hindi kailangan pa ng dalawang point? yung ammeter, oo, yung ammeter kahit saan mo siya ilagay diyan. Pero Oo, ano pa, kahit saan. dalawang point ba po yung kailangan niya or isa lang? Yung 'pag ammeter hindi, 'pag ammeter kasi magiging hindi gano'n din, yung 2 terminals. Pero, Ah, hindi. Ang alam ko ang ammeter isang terminal lang yun, eh. yun nga po. Oo. Anyway, Pero puwede din 2 kasi may multimeter ka rin. So, ayun, okey. Depende sa device. Oo. So yun, pero alam ko dalawa din yun kasi gagawin mo siyang part ng circuit, eh, para dumaloy yung current sa kanya. So 'pag dumaloy yung current sa kanya, mame-measure mo na ilang amperes yun. Okey, so halimbawa ito yung ammeter, o gagawin mo siyang part ng circuit para dito dadaloy yung current. Gets mo? true. Opo. Oo. So hindi mame-measure niyan ano yung I niya. Okey, and paano kapag may mga junctions 'no? So let's say, ayan siya, paano 'pag may mga junctions? So let's say this is junction A and this is junction B. So sa mga 'to, let's say ito yung power source. So you have a power source and you have some resistor, 'di ba? Okey. So ngayon, depende kung saan dadaloy yung current. Actually, we don't know 'no, kung saan dadaloy yung current. Kaya kaya ang trick diyan puwede mo hulaan. Puwede mo hulaan. Kasi multiple na 'to, eh. 'Pag kasi ganitong simple circuit alam mo na agad, eh. True. Ay, dadaloy 'yan ano sa, ah, counterclockwise 'no, kasi positive 'to, negative 'to. Tama ba? Opo. Okey, pero 'pag ganito kasi medyo mahirap, medyo mahirap 'to 'no, lalo na kapag meron kang multiple resistors diyan, ta's dito din na it depends on the resistances. Okey, kung saan siya dadaloy. Kaya puwede mong hulaan. Okey, halimbawa, okey, ang hula ko ganito. Okey, so dito siya, dadaloy siya dito, pupunta siya dito. So kung ano yung I dito, yun na rin yung I dito. Logical? Opo. Kasi may kulang naman, eh, 'di ba? Again, the current is not used up 'no, yun pa rin siya. However, pagdating sa junction A, diyaan nahahati yung current sa mga junctions. So ibig sabihin may current na papasok sa junction at may mga current na lalabas sa junction. So ano yung papasok sa kanya? Yung I. Okey, ano yung lalabas sa kanya? Eto, dalawa. Isa dito, isa dito, right? Okay. Opo. Okay, so dalawa. Ngayon, dadaloy yung current dito, dadaloy siya dito. Anong mangyayari? Magsasalubong sila, papasok sila pareho sa junction B. So mangyayari diyan, 'pag natin siya sa dalawa, let's say I1 'to, ito ay I2. Sabihin dito I2 pa rin 'yan, dito I1 pa rin 'yan. So I2. Ibig sabihin pagdating dito magko-combine si I1 and I2, makakabuo ka ulit ng I ulit. By the way sir, Bakit mag-ano lang po I? ako, CR lang po ako mabilis. Yes, yes, okay. Sige po, thank you po.
halimbawa, again, di natin alam kung saan magfo-flow yung current. So we could just guess. Okay, kung saan siya magfo-flow. And then the math later on will tell you kung ano yung tamang flow of current. Okay, pero initially, sa mga ganitong circuit problems or complicated na circuit problems, pwede mo siyang i-guess, no? Yan. True. Okay, Opo. so ngayon, halimbawa, ito nga, yung I, nahati siya sa dalawa, nahati siya sa I1 and I2. Then the I2 will not change until maka-encounter ulit siya ng junction. The I1 will not change until maka-encounter ulit siya ng junction. So, if yung I1 and I2 combines, it shall produce the same I, kagaya ng current natin kanina, by the conservation of charge. Right? Kasi dapat walang makreate na current, wala rin dapat ma-destroy, no? So, dapat babalik lang din siya sa I. Tapos yung I na yan, kapag nabuo ulit, pag na-encounter niyo yung junction A, mahati ulit siya. Tapos yung nahati, magko-combine ulit sa junction B, it will produce the same junction I. Okay? And the process will repeat. Okay? Pero True. again, hinulaan lang natin itong setup na to. Okay? So that's the conservation of current actually. Okay? It is based on the conservation of charge. No? So that's the junction rule. Okay? And itong junction rule na to, gumagana to sa mga junctions. Kaya nga junction rule. Halimbawa sa junction A. Sa junction A, kapag yung current is incoming, positive siya. Kapag outgoing, negative. So ibig sabihin, incoming yung I sa kanya. So ibig sabihin, positive I. Plus, yung I1 at saka I2, outgoing. So meron kang I1, so negative I1. Tapos, meron kang I2 which is outgoing din, so minus I. And dapat, ang magiging total niyan ay 0. Yan yung sinasabi ng unang rule. Gets ba? Opo. Okay? Dapat daw yung sum ng mga currents na papasok sa junction at lalabas sa junction na yon ay dapat 0. Okay? Nakatunayan na conserve talaga yung charge. Ibig sabihin, kung ano yung amount na pumasok, yun din yung amount of lalabas na current. Okay? So in other words, if i-rearrange ko to, I is equal to I1 plus I2, which is indeed tama. Okay, gets Opo. ba? Yan, actually. O, sa junction B, ganun din. No? Ang outgoing is yung I, so negative. Ang ingoing is I1 and I2, so meron kang plus. I1 plus I2 equal to 0. So that means, same lang din. I is equal to I1 plus I2. Same lang sila. Okay, so may tanong ka ba tungkol sa junction rule so far? Wala na po. So, gano'n lang. Parang ano po na in lang is equal to out. Bale. Okay, so ayun. Okay. Punta tayo sa loop rule. So sa loop rule, it is based on the conservation of energy. Okay, and kung dito, ina-apply siya sa mga junction, ito naman ina-apply sa mga loops. Kaya kanina, dinefine natin sila. Okay, so dito, ano ba yung mga loops natin? So we have loop 1, loop number 2, okay, loop number 2, and yung panghuli is yung pinakalabas na, no? Pinakalabas. We have loop number 3. Okay, crowded na yung ating circuit, no? Sobrang dami ng nakalagay. Okay? So, ayan, loop 1, loop 2, at saka loop 3. Eh, sa loops na yan, mamimili ka rin ng direction. Okay? Mamimili ka na naman ng direction, kagaya ng pagpili mo ng current kanina. So, dito, pwedeng, ang piliin mo dyan is counterclockwise. Dito naman, counterclockwise din. Tapos dito, clockwise. O, pwedeng ganun. Okay? Or, True. pwedeng clockwise, counterclockwise, clockwise. Bahala ka. Okay, ikaw bahala kung anong gusto mong direction.
Okay? Opo. Okay. Ito. Okay. So, loop rule. So, yung loop rule is based on the conservation of energy. So, dapat yung sum ng mga voltages across the loops is 0. Okay? So, yung sinasabi lang nito is that yung voltage rise equal sa voltage drop. 'Di ba? Diniscuss na natin yan Yes, before. opo. Okay? So, yun. Okay. So, anyway, okay. So, i-illustrate na natin yung method. Illustrate na natin yung method. Okay. Apply natin siya sa simple circuit. Say, we have this circuit. Isa lang muna. Try natin yung muna. Yung isa lang. Negative, positive, resistance R. So, ang tanong is, if ang voltage nito is, okay, meron siya electromotive force E. And we know na, syempre, electromotive force equals sa potential difference for an ideal battery. Okay, so, ang tanong ko sa iyo is, ano yung current? Okay, sa resistor na to. No? So, ang gawin mo is, okay, kunwari, hindi natin alam kung saan pupunta yung current. Kunwari lang. Pero alam mo, dapat from positive to negative siya. Tama ba? Pero let's Opo. say, nabaliktad yung hula mo. Papunta siya dito. Nulaan mo siya. Okay. Sabi mo, the current will go in this direction. Okay. Fair guess kasi di mo naman alam. Okay. So, ang gagawin mo is, what is the current I? Okay. Ngayon, wala ka nakikitang junction. So, ibig sabihin, you cannot really use this junction rule. No, hindi mo yan magagamit. Ang magagamit mo lang loop rule. Kasi, meron ka lang ditong isang loop. Tama ba? Opo. Isang loop lang. One loop lang yan. One loop. Okay? Ngayon, gamitin mo yung loop rule. Okay? So, yung sum ng okay? Di ba meron tayong V sub I, okay, over I equal to 0. Okay. Ilang circuit elements yung nakikita mo dito dito sa circuit na to? Ilan? Ilan po? Ano? Ilang circuit elements yung nakikita mo sa May battery, may resistor. sa dalawa? Okay, so ibig sabihin, hanggang 2 lang to. Okay, hanggang 2 lang yan. So ibig sabihin, you have V1 plus V2 equal to 0. Tama ba? True, opo. Okay, ngayon, una dyan is, okay, unahin mo tong battery. So this battery, kapag sa battery, ganito di ba pinili natin clockwise, counterclockwise, no? Pinili natin counterclockwise ito. Ito, counterclockwise to. So,
Yung counterclockwise na yan, saan siya papunta sa battery? From negative to positive or from positive to negative? Through the battery, ha? Opo. Saan siya papunta? From negative to positive dapat. Okay, negative to positive through the battery. So kapag ganun yung case, meron kang voltage rise. Okay, so ibig sabihin, kung voltage rise, so ano yung ira-rise niya sa voltage? So siyempre, equal sa electromotive force. Gets ba? Opo. Okay, that's your V1. Plus. Okay, how about itong pangalawa? Okay, pupunta ka dito. Saan ka pumunta? Tingnan mo yung current na pinili mo. Yung current na pinili mo is clockwise, right? Opo. Okay. Wait lang. Okay, so ngayon, yung current is clockwise. Tapos yung I mo, itong 1, loop 1. Okay, siguro para hindi ka ma-confuse, gawin ko na lang tong 1. Okay, loop 1. So, ngayon, itong loop number 1 na to, anyway, wala naman loop 2 and loop 3, isang loop lang naman to. Okay, saan ka papunta? Against the current, dito sa resistor, pansinin mo to. Against the current or along the current or parallel sa current? With the current ba? With the current ba? 'Di ba? Papunta ka sa counterclockwise, papunta ka dito, ibig sabihin. Tapos Baliktad yung bale. current, yes, tapos yung current mo papunta sa right, right? Tama? So, Yes, opo. ibig sabihin against the current ka. Pag against the current ka, ibig sabihin meron kang again voltage rise. Okay? Voltage rise. So, ibig sabihin positive na naman. Okay? So, ibig sabihin sa battery, tandaan mo to, sa battery, if from negative to positive papunta yung pinili mong loop, yung direction mo sa loop, ibig sabihin siya ay positive electromotive force. Okay? Kapag positive to negative, ibig sabihin meron kang voltage drop. Okay? So, ibig sabihin, this is negative E. Gets ba? Yes, opo. Okay? So, yon. Kapag naman sa resistor, so kapag ikaw ay against the current, so current is pa right, tapos yung pinili mong loop is pa left, okay? So, ibig sabihin, meron kang negative V, which is equal to negative IR. Gets ba? Okay. Opo. Okay? Tapos kapag along, say, dito nga papunta yung current, pero yung pinili mong loop is kapareho niya. So, positive. Ay, hindi. Baliktad ako. Sorry. This is the positive. This is the negative. Okay? Okay. Kasi Opo. kapag against the current, that's voltage rise. Kapag along the current, that's voltage drop. Kasi yung direction ng current, papunta siya sa decreasing potential. Ibig sabihin, yung opposite sa current ay papunta sa increasing potential. Gets ba? Opo. Okay, so yun. O, balik tayo dito. So dahil we are against the current, so ibig sabihin that's voltage rise or papunta sa direction ng increasing potential. So ibig sabihin that's positive IR. Okay? So equal ngayon siya sa 0. So ibig sabihin, ano yung I? I is equal to, okay, negative E over R. Gets ba? Opo. Okay? Halimbawa yung E ay 12 volts. So 12 volts, tapos yung resistance mo is 6 ohms. So ang sagot ay negative 2 amperes. Tama ba? Opo. Kasi tignan mo, ano yung sagot? Ano yung sagot? Negative, right? Negative. So, babaliktad. Hindi Hindi dapat kung positive So ibig sabihin,
baliktad yung hula mo. So yung tama dapat kaya nga impossible po no? Dapat yung tama? Yung ano Yes. the other way around. Yes, oo. Ibig sabihin, ang tamang direction ng current is not clockwise but rather counterclockwise. Ganyan dapat siya. Right? Opo. Okay, nice. O, di ba? So, ibig sabihin, sabi ko nga sa'yo kanina, okay lang manghula ng current because the math will just correct you at the end of the day. Okay? At the end of the calculation. True. Opo. Itatama ka lang yan. Okay? So, ibig sabihin, okay, sabi ng math, baliktad yung hula ko. So, naging negative yan because ang sinasabi lang ng math or ng calculation is my guess is baliktad. So, dapat ang tama is yung kabaliktaran. Okay? So, yon. Anyway, okay, kinonsider natin yung simple circuit. Mag-consider na tayo ng complicated, no? Siguro, i-apply na natin siya dito sa circuit natin kahapon. I-apply natin siya dito. Let's redraw. So we have this circuit para makita mo yung magic ng Kirchhoff's rules. On by direction. Okay, ito yung mahaba. Ito yung maliit. Yan. Okay, so let's see the magic. Nakayan pa natin. Kasi mamaya super crowded na to. True. Yan. Okay. So meron tayo R1, R2, tapos R3. Okay, so tapos meron siya electromotive force E. Okay. So, ang tanong is basic. Ano yung current sa R1, R2 at saka R3? Yun yung tanong. Okay? Okay, so anyway, okay, so hanapin muna natin yung mga junctions. Okay, so meron tayong junction number 1 or junction A. Tapos meron tayong junction B. Ito siya. Okay. Okay, so junction A, tapos junction B. Okay? So, ngayon, okay, alam na natin yung mga junctions. Ngayon, ang gawin natin is i-identify natin yung loops. So, una is meron kang loop number 1. Gawin natin counterclockwise to. Loop number 1. Tapos meron kang loop number 3. Gawin natin siyang clockwise. Loop number 2. Tapos meron kang loop number 3. Gawin mo siyang counterclockwise. Okay, siguro maganda yan. Ibayin natin yung color. Okay, loop number. Kung bagawin natin yung color, natin siyang green. Green. Yung mga loops.
Okay, pati ito. Pati ito. Okay. Gawin muna natin silang loop. And, okay, meron na tayong mga loops. Okay, meron na tayong mga loops. Hulaan naman natin yung current. So, let's guess. Ano ba yung, kailangan yung iuhula mong current is logical, no? So, let's say yung current papunta dito. Don't know, we don't know kung ano to, kung tama ba to. Diba? So, okay. Flowing siya. This is I1. Okay, I1 siya. Tawagin natin siyang I1. Tapos, yung I1 is pupunta siya dito sa junction B. At ano mangyayari sa I1? Mahati sa dalawa. No? So, mahati siya sa dalawa. Pupunta siya dito. Mahati siya sa... Ganito yan Para ma-less yung... Kasi baka sabihin mo, okay, gawin ko lang yung I2 at saka I3. Pero kasi dadami yung uhulaan mo So, ang gawin mo na lang, tawagin mo tong I2. Tapos, yung mapupunta dito must be I1 minus I2. Gets mo ba? Opo. Bakit? Dapat ano? Dapat equal yung in tsaka out. Oo. Kasi syempre, pagpasok ng I1, nawalan siya ng I2 So, ibig sabihin, pupunta dun sa isang side is yung matitira. Di ba? O, yun. So, pupunta siya dito. Pupunta siya dito. Yan. O, magko-combine yung I1 minus I2 plus I2. O, ano magiging sagot? I1 ulit. Tama ba? Opo. Okay? Tapos ito din, I1 ulit siya. Ayun na, identified na, nakahula na tayo. Pwede na natin siyang gawin. Okay? Pero actually, ginamit na natin dito yung junction rule Actually, inimplement na natin siya dito. Okay? Na yung amount ang pumasok, yun din dapat yung amount na lalabas. Tama ba? And actually, pwede natin patunayan na nasusunod siya. Sum of currents is equal to 0. So dahil meron tayong tatlong current na nakikita, so this must be I1 plus I2 plus I3 equal to 0. So I1, okay, I1 papasok, so positive. Yung I2 is palabas, so negative siya. Okay? Tapos, yung I1 minus I2 is negative kasi palabas din siya. So minus I1 minus I2 must be equal to 0. So patunayan natin 0 yan. I1 minus I2 minus I1 plus I2. Nakasunod ka? Opo. Okay? Tapos cancel I1, cancel I2. Anong sagot? 0 is equal to 0. 0. Yes. So ibig So true. sabihin, nasusunod yung junction rule. Okay? So we don't really need, no? Sanity check na lang natin yung junction rule. Okay, punta na tayo sa loop rule. Sum ng voltages must be equal to 0. And gagawin natin tong sum na to for the 3 loops. So, unahin natin yung loop 1. So, for loop 1, okay, punta tayo sa loop 1. Ito na, challenging na to. So, ito yung negative ng battery. Ito yung positive niya. So, ibig sabihin, from negative to positive siya pumunta. Tama ba? So, itong 1, ito yung papansinin mo. So, pumunta siya from negative to positive. So, ibig sabihin, anong sign? Anong sign? Positive lang naman. Okay. Di ba dapat positive E? Opo. Positive nga Kasi siya. negative to positive, no? Okay, tapos wala nang ibang batteries. Tapos yung R1 is papunta ka against the current ka. So, ibig sabihin,
plus I1 R1. Right? Okay. Ano pa isang resistor sa loop na to? Resistor 2. So, ibig sabihin, meron kang against the current ka ulit. Right? So, ibig sabihin, positive plus I2 R2 equal to 0. Nakasunod ka ba? Aba. Okay? Yan na yung unang equation. Second loop. O, punta ka sa second loop. Resistor 3 and resistor 2 lang yung circuit elements sa loop 2. So ngayon, yung loop 2, sa resistor 2, against the current ka ulit. So meron kang I2, R2. Tapos pagdating sa resistor 3, ikot ka, along the current ka. Right? So ibig sabihin, minus. Minus. Ano yung current dyan? I1 minus I2. So ibig sabihin, I1 minus I2 times R3 equal to 0. Okay? Punta tayo sa loop 3. Para sa loop 3, we have, okay, dadaanan niya muna yung battery. So, ibig sabihin sa battery, from negative to positive siya dadaan, papunta dito. So, ibig sabihin, positive E. Okay? Tapos, dadaan siya sa R1, which is against the current. So, ibig sabihin, plus I1, R1. So, pagdating dito, against the current ulit siya sa R3. So, ibig sabihin, meron siyang plus I1 minus I2 R3 equal to 0. Meron kang questions? Wala na, boss. Okay, yan na yung 3 equations mo. So, syempre, solve for I1, I2, I3. Okay, yan na yung goal mong i-solve. Okay, yan na. So, solve na natin sila. Marami kang pwedeng gawin. No? Marami kang pwedeng gawin dito. And isa sa mga pwede mong gawin is syempre, elimination. So, paano yung una natin gagawin? Siguro, substitute muna natin yung mga resistances. Tsaka yung E. No? So, yung E sa example natin is what? 18 volts. 18 volts. Tapos, ano pa? R1. 6, 4. Ito siya. Actually, ito na pala siya. Ayun pala mo. Copy. Ito na pala. Kaya natin. Okay. Substitute natin sila. So we have, forget mo muna yung units, no? So 18 plus I1, R1. Ano ang R1? 4. Plus I2 times R2 which is 6 equal to 0. Pangalawa, meron tayong I2 times R2 which is 6 minus I1 minus I2. R3 which is 3 equal to 0. Tapos yung pangalawa is 18 plus I1 R1 plus I1 minus I2 R3 which is 3 equal to 0. Okay, gets mo ba kung paano ko sinubstitute? Oo. Tapos ngayon, simultaneous equations pa na, siguro. Okay, wait lang. Tigil. I-ano muna natin siya. Simplify pa natin siya. Mula dyan sa tatlong yan, magkakaroon tayo ng 18. Ayun, yung ano pa, yung isa pa may 4I1. Tapos yung mga iba-iba. So, may mga cancel po dun. Mahanap po natin si I1.
Okay, 6i2. 4i1 plus 6i2 equal to 0. Okay? Tapos yung isa is, okay, 6i2. Eh, di ba ito magiging ano to? Ito masisimplify mo pa to. Meron kang 6i2 minus 3i2. Ayun, 3i1. 3i2 na lang po, minus y1. 3i2 equal to 0. So, ibig sabihin, this will become 6 plus 3, 9i2. So, ibig sabihin, meron kang Ay, hindi po. Ayan, tama pala. Di pala yung, negative I1 pala 3. yung negative. Ay, hindi, wait. Tama, Negative tama. 3i1. Negative plus 10. Yes, so, negative 3i1 plus 9i2. No? Equal to 0. Tapos yung pangatlo, you have 18 plus 4i1 plus 3i1 minus 3i2 equal to 0. Okay, so ibig sabihin, you have 18 plus 7i1 minus 3i2 equal to 0. Okay, ayan na yung 3 equations natin. Okay, tapos para hindi ka mahirapan, let i1 be equal to x and let i2 be equal to y. Okay, so ibig sabihin, you have 18 plus 4x plus 6y equal to 0. Negative 3x plus 9y equal to 0. And you have 18 plus 7x minus 3y equal to 0. Right? Ayan. Okay. Solve na natin sila. Ano yung pwede natin gawin? Siguro, let's multiply 3 to equation 3. So, multiply natin yung 3 sa equation 3. So, mangyayari 3 times 18 plus 7x minus 3y equal to 0. Both sides. Okay? Ano yung magiging result? Actually, may inisip pa akong better na solution. Ano yan? Di ba po sa yung second equation, 9y siya. So, kung ina-negative pa yung first equation para minus 6y. Tapos add na po lahat sila. Makacancel lahat ng y. Makuha na po si x. Kaso nga lang, 0, 0 rata na. Makakuha rin. Kita ba? Tingnan natin. Plus, Ito, makukuha mo na yung y in terms of tama, x. magiging ano. Ano? Ba, pwede So, pala. Di ba sa 9y. Di ba sa pwedeng mag-ano pala ba? Mag, tagod. Simultaneous. Ayun, substitute na lang mo. Di ba magiging ano to? 1/3 x. Right? Or x equals 3y po. X mas is maganda equal po to yan. 3. X is equal to 3y, no? Para hindi ma-avoid na mga fractions. So, palitan natin siya. Okay, so ibig sabihin mula dyan, 18 plus 4, 3y plus 6y equal to 0. Kakaroon ka ng 18 plus 4 is 12, 12y plus 6y equal to 0. Magkakaroon ka ng 18 plus 18, no? Right? So, ibig sabihin, y is equal to negative 1. Diba? Negative. So, ibig sabihin, x is equal to 3 times negative 1. So, x now is equal to negative 3.
Okay. Tama ba siya? Subukan natin sa third equation. 18 plus 7 times negative 3 minus 3 times negative 1 must be equal to 0. Subukan natin siya sa third equation. So 18 plus minus 21 plus 3, di ba? Equal to 0. So 18, negative 21 plus 3. Negative 18, di ba? Aba. Okay, di 0 is equal Yun na nga eh. Kanina po, So, ibig nakita ko rin po kanina parang 0 equals 0. So ibig True na. sabihin, I1 is equal to negative 3 amperes and I2 is equal to negative 1 ampere. Oops, negative sila pareho. Ibig sabihin, baliktad yung hula natin. Okay, baliktad. Okay, so kung baliktad siya, so kung mapapansin mo, ibig sabihin, the current must be reversed. Alam mo na kung paano gagawin, di ba? Ibig sabihin, if ito yung circuit, baliktad. May resistor. Okay? So, R1, R2, R3. Ano? Ang tamang daloy ng current? Baliktad. So, ibig sabihin, dapat pag ganito siya. Okay? True. This is I1. I1. Tapos, yung I1, dito siya mahahati sa junction A. Okay? Tapos, mahati siya sa I2 at saka I1 minus I2. Diyan siya kupunta. Yan. Tapos magko-combine ulit sila to form current 1 ulit. Okay? Tapos, ano yung current sa R1? R1 is I1 which is 3 amperes. Sa True. R2, which is I2, ay 1 ampere. Kinorek ko na kaya hindi na siya negative. 1 ampere. At sa R3, I1 minus I2. So, ibig sabihin, I3 is equal to I1 minus I2. Tama ba? Aba. Pero i-conserve mo yung yung sign. So, ibig sabihin, I1 is negative 3 amperes minus I2 which is negative 1 ampere. So, anong answer natin? Negative 3 amperes plus 1 ampere. So, negative 2 amperes. Right? Aba. Okay, so ibig sabihin, this is 2 amperes. So, 3, 1, 2. Tignan natin. 3, 1, 2. Okay, tama. Okay? Aba. So, tama yung Kirchhoff's rules natin. Okay, nagtugma tayo ng sagot. Okay, nice. Okay. Sige. Correct. Try natin. I-delete natin. Ano ba? Ito. Sorry, marami-rami pa tayong method. No? Di pa natin siya sinubukan doon sa... Yes po? Sandali lang. May klase lang ako. Yes po. Ayoko kasi doon. Ayoko marinig nila ako. Oo, sige. Oo. Papalis na rin ako. Sige. So, sige. Dito, hindi pa natin siya sinubukan sa
hindi pa natin siya sinubukan sa, paano ba? Sa circuit na hindi series and parallel combination. Okay, hindi pa natin siya sinubukan doon, no? So, siguro maganda. Okay, so paano ba? Ano yung pwede nating gawin? Okay, eto. Maganda to. Maganda-ganda to. Yan. Bigay tayo ng circuit. Ang tawag dito ay bridge. No? Bridge circuit. Okay. Ano pa? Paano natin ito gagawin? Okay, alam ko na. So dito, nandito yung from tayo maka triangle mo. No, tayo. Ito. Ito hindi na to series and parallel. Hindi na. Okay, hindi. Palawakin pa natin siya. Kasi mamaya super overcrowded na to. Okay, tapos sa gitna, meron siyang wire. So, ibig sabihin, marami siyang junctions, no? So you have this. Okay, tapos dito, ayan. Guess what? Hindi na to series and parallel. Tama ba? Opo. Okay, so hindi na. So ibig sabihin, we cannot solve this using the series parallel lesson no, yesterday. Yung kanina pwede. Both, no? So pinakita ko sa iyo na Kirchhoff's rules, mas malawak yung range ng mga problems na pwede niyang isolve, no? Including yung mga problems na pwede naman ding isolve ng series parallel combination. So kanina parang mas complicated yung Kirchhoff's rules, no, compared sa series parallel. Pero makikita natin yung usefulness niya if i-apply natin siya sa mga circuits na hindi series and parallel kagaya nito. And this is what we call bridge circuit. Okay, bridge circuit. So we have positive, negative, and then we have R1, R2, R3, R4, R5. 5 resistors. Okay, so identify muna natin yung mga junctions. So we have junction A, to.
We have junction B, junction C, and junction D. So, meron siyang 4 na junction. Okay? Very complicated circuit. Pero, simpleng circuit pa lang to compared sa mga susunod. Compared sa mga susunod. Compared sa mga susunod. Compared sa mga ganito. So, simple pa lang to. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, okay, assume natin na chinek na natin, i-check, assume natin na later on, chinek na natin yung junction rule. So, pero manghula na lang muna tayo ng current. So, ang gawin natin, okay, the current will, I suppose, na yung current is I1. Flow siya dito, the I1. Pagdating ng I1 dito, mahati siya sa dalawa. So, that will become, okay, mahati siya sa dalawa. Kakaroon ka ng I2 at saka I3. Right? So, ibig sabihin, paano ba? Okay. Sige, para hindi tayo malito. Hindi ko dito sisimulan. Para siguro maging stick tayo dun sa dun sa mga resistors natin. So, ang gawin ko, magsisimula ako sa junction A. Okay, so dito, gagawin ko siyang I1, okay? Tapos dito, I2. Okay ba yan? Okay, I1, tapos I2. And then dito, pagdating niya dito, is pupunta siya dito, magkakaroon tayo ng mahati siya di ba? Let's say, ang mahati dyan is yung I2. Let's say I2. So, yung I2 yung mahati. So, mangyayari, pupunta siya dito sa R3, tapos pupunta siya sa R5. Gets mo ba? True. Baba. Okay? So, mahati siya sa yes po. Nagkaklase po ako. Hindi po. May klase po ako. Hindi po. Masagap po ako ng Wi-Fi faculty po. Faculty po. Ako po. Opo, professor po ako. Pero sumasagap lang ako ng Wi-Fi din. Oo. Hindi, saglit na lang to. Ano na lang to. Oo, 15 minutes na lang po. Kasi, alam mo yun, sir. Oo, sige lang. Oo. Oo. Dito kasi dito, walang ilaw. Oo. Sige. Tayo ba? Oo, sige. Tapos tayo naintindihan niyo ha? Sige, oo, okay lang. Oo, saglit na lang to, 15 minutes na lang. Okay, balik tayo. Kala ko po na hindi po kayo faculty. Mukha siyang bata So, yun. Mukhang bata Okay, pa. so, ano tayo dito? Balik tayo. Mag-delete na lang to. So, dito is I3. I3 to. Tapos, di ba mahati siya, no? O yung Oo. I3 pumunta dito. So, ibig sabihin, this is I2 minus I3. Di ba? Tapos itong I1, di na mahati yan sa dalawa. Di niya pwedeng salubungin yung I3. So, ibig sabihin, pagdating dito, magko-combine. I1 plus I3. Okay? Ngayon, pag pinag-combine mo yan lahat, magkakaroon ka ngayon ng, pagdating dito, magkakaroon ka ng I1 plus I2. Gets ba? Yun. Baba. Which is, yun naman talaga dapat. Kasi yan yung nahati. Siya yung nahati. Okay, so again, yung I1 plus I2 nahati sa dalawa, naging I1 and I2. Yung I2 nahati sa dalawa, naging I3. Tapos yung isa, syempre, I2 minus I3 yun. Tapos yung I1, sa junction B, nag-combine siya sa I3, kaya naging I1 plus I3. Okay?
So, yan na siya. Tapos, punta naman tayo sa loops. So, yung loops is, mag-decide tayo, counterclockwise to. So, this is loop 1. Counterclockwise na lang din to. So, this is loop 2. Counterclockwise, loop 3. So, gawin natin clockwise yung loop 4. Gawin natin clockwise. Loop number 4. Loop number 4. Yan, 4. Okay? So, yun. So, meron ka ng 4. And ito na, kompleto na sila. Okay? And ano yung susunod natin dito? Use voltage rule. Okay? Ito. O yung loop rule, no? Loop rule. Voltage rule, pwede mo rin siyang tawagin na ganyan. Where the sum ng voltages equal to 0. Okay? So, yan na yung susunod mo. And again, ilang loops yung meron ka? 4. O, ibig sabihin, meron kang equation 1, equation 2, equation 3, equation 4. Okay? So, yan. Puro And na pala again, po na mga tatandaan mo. simultaneous equations. Oo, mga simultaneous equations na naman sila. Okay? And again, kapag against the current yung loop, positive yon. Pag along sa current, negative. Pag sa battery naman, from negative to positive, magiging positive E. Pag naman positive to negative siya sa through the battery, magiging negative E. Okay, so dito na lang muna tayo ngayon. Pinapaalis na ako. Sige po. Okay, so kita na lang ulit tayo sa Friday. Okay, Friday. O, sige. Bye-bye. Sige po, Thank thank you. you po. Solve natin to sa Friday. Ano ba anak? Ano pong day? Friday. Ngayon Friday. Sige po, thank you po. Okay, 12. Okay, bye-bye. Thank you. Sige po, bye-bye po.